Hi guys, ngayong araw nga ay araw ng linggo at wala tayong pasok. Sing na nga si Botchog niya at saka si Kuya Seichi niya, si Ate Saori natutulog pa. Pagkatayo ko nga ayan, nagtimpla na ako ng kape at nagkape na ako. Si Seichi at si Botchog naman guys, ayan, kumakain na sila ng biskwit. Ayun muna yung inalmusal nila. Kahapon pala guys ay wala tayong upload pero wala akong pasok sa trabaho. Ang ginawa pala namin ay nag-general cleaning kami dito sa bahay. Flex ko na nga rin pala yung bagong ilaw namin sa kusina guys. Yung bilog na yan, binili ko yung kahapon sa Book Off, yung mga second hand na mga gamit. Habang si Mami Cherry naman dito ay hinihiwalay na yung mga kortina or yung mga sapin namin ng mga bedsheet na hindi na ginagamit ay itatapon na daw niya. At dahil wala nga akong magawa guys ngayong maghapon, ayan, naisipan ko na nga lang gupitan si Botchog. Meron tayong razor dito na pambata na siguradong hindi siya masasaktan kasi pang baby naman talaga to. Bale hindi naman natin kakalbuhin si Botchog dito guys, no. Ninipisan lang natin yung buhok niya kasi yung magkabilang patilya niya ay sobrang haba na, lagpas na sa may tenga. Tapos yung bangs naman ni Botchog guys, sobrang haba na din. Tumatama na sa mata niya, nakangati na yung noo. Kaya naman ang naisip ko na nga lang gupit dito basta manipisan lang yung gilid niya, yung magkabilang gilid na patilya at saka yung taas. Yun nga lang hindi naging madali yung paggugupit natin kay Botchog dahil nga bata pa siya, sobrang likot guys at napakahirap talagang gupitan. Pero hindi ko naman pinapersa si Botchog guys na gupitan talaga siya, no, kasi pagka pinapersa umiiyak Katulad na ito guys, nung pinahawakan ko siya kay Mami Cherry dahil malikot siya, umiyak. Nako, ayaw niya talaga ng pinapersa siya. Kaya ang ginawa namin, pinagpahinga muna namin ng 3 minuto, pinakalma muna namin, tsaka ako na lang siya ginupitan ulit. Yun nga lang guys, asahan nyo na hindi masyadong pantay yung pagkakagupit natin kay Botchog, basta manipisan ko na nga lang kasi napakalikot talaga. Para nga madali na din yan, pinatalian ko muna kay Mami Cherry yung buhok niya para makita ko talaga yung gilid niya kung gaano kahaba ba yung dapat kong puputulin. Bali ang pinakalibangan niya nga dyan, habang ginugupitan namin siya, nanonood siya ng Miss Rachel sa may cellphone, tapos pinahawak namin yung lollipop na hindi naman nakabukas, no, pinaglalaroan lang niya. Yun nga lang, hindi ko masyadong madali sa may razor guys kasi pambata yung razor, ayaw ko magat kaagad. Kaya yung mga part na hindi pantay, ang ginawa ko na nga lang, ginunting ko na lang na paunti-unti. Kaya ang kinalabasan guys, okay naman kahit papano. Hindi nga lang siya talaga naging pantay, no, kasi yung ginamit nating razor, pambata. Kaya yung buhok ni Botchog guys, hindi na bata kasi ang haba ng buhok ni Botchog, ayaw na talagang kainin ng razor na pambata Tapos yung taas naman niya, yung pinakabangs at saka yung tuktok, ginunting ko na lang para sigurado na mapuputol talaga. Kaya sabi ni Botchog pagtapos nga niyang gupitan, ano to ya, burst fade pa rin to ya? Oo, kaysa mukha kang talong. At eto na nga pala guys, yung kinalabasan ng gupit ni Botchog. Pagtapos nga niya palang gupitan ay pinaliguan na rin ni Mami Cherry para hindi mangate. Sa sobrang ingat nga ng gupit ko sa kanya guys, yung ibang part hindi pa talaga pantay-pantay. Alam niyo naman, may razor naman ako dito na pang matanda, kaya lang natatakot akong gamitin kasi baka mamaya ma-allergy yung anit niya, no, kasi bata pa. Pagtapos naman gupitan ni Botchog, yan ginugupitan naman ni Mami Cherry ng kuko, kaya relax na relax. Patse. At eto na nga pala guys, kakain na kami ng kanin. Ang ulam nga pala namin ay kare-kare. Kahapon nga pala nagdala yung lola ko ng kare-kare, kaya ayan, medyo paubos na rin kasi kahapon pa namin to ulam. Handa ko nga sana to ng birthday ko guys, kaya nga lang yung lola ko natapat ng Christmas party nila sa trabaho kaya hindi nakapunta. Kaya kahapon na nga lang daw niya niluto to bago siya pumunta sa bahay namin. Napakasarap talaga ng kare-kare guys, no, lalo na kapag maraming gulay tapos meron pang kasamang bagoong. Nagustuhan nga rin to ni Ate Saori guys, yung kare-kare, kaya naman sigurado pag uwi namin ng Pilipinas, kahit anong ulam na siguro kaya nang kainin ni Ate Saori. Si Seichi naman nakadalawang subo lang ata, ayaw na Tapos ayun, pagtapos nga namin kumain, nagpahinga lang kami saglit. Naglaro kami dito ng wrestling. Ni-wrestling ko muna si Botchog dyan guys, ni-headlock ko muna siya at binibilangan ko, tuwan-tuwa pa nga Ganyan lang naman kami pagka nasa bahay naghaharutan kasi alam niyo naman guys, 6 days tayo sa trabaho at wala rin tayo masyadong oras sa kanila. Tapos pag uwi ko naman sa gabi, di ba, nag-edit pa ako ng vlog, kaya hindi talaga kami masyado nakakapaglaro. Kaya kapag ganitong wala akong ginagawa, may free time naman, naglalaro talaga kami. Pagtapos naman maglaro, yan, mga napagod na, nanood naman kami dito ng TV. Ang pinapanood naman nila Miss Rachel. Tapos maya-mayang konti, nakatulog na nga si Kuya Seichi, si Ate Saori naman naglalaro sa iPad. Tapos si Botchog naman guys, napagod din mag-wrestling, kaya yun, natulog din. Update ko nga pala kayo sa weather dito sa Japan guys. Yan, mga bandang 2:00 ng hapon, lumabas nga ako papuntang konbini, meron lang akong binili. Mainit nga yung panahon kanina pero yung hangin guys napakalamig, no. Malakas pa nga yung hangin kanina Pero ayos na ayos yung ganitong kalamig, lalo na kung meron kayong hawak na kape. Yan, kape is life syempre. Ang mga oras nga na to, mag-alas 3 na ng hapon at hinihintay ko nga pala dito yung kukuha ng gamit namin na pinapatapon namin. Bala ito guys, dumating na nga yung kukuha ng gamit namin na mga hindi na namin kailangan, no, kasi mga hindi naman namin nagagamit. Binigay nga lang din pala sa amin tong gamit na to guys, study table nga pala yan, kaya lang masyadong malaki at hindi naman nagagamit ni Ate Saori. Kaya naisipan na nga lang namin
namin ipatapon kasi guys sobrang sikip na dun sa kabilang kwarto namin, parang naging tambakan na siya. Kaya ang plano namin, lilinisin namin yung mga kalat at papagandahin namin ulit yung kabilang kwarto naman para mapwestuhan din namin kapag nagla-live kami or nagbablog din kami. Kung tatanungin nyo guys kung may bayad ba to, meron tong bayad guys, yun nga lang di ko nasasabihin kung magkano kasi baka sumakit yung ulo nyo, baka sabihin nyo ang mahal eh. Dito kasi sa Japan kapag nagpapatapon kayo ng mga gamit ay medyo may kamahalan talaga. Bale yan, nung nawala na nga yung malaking sagabal dito sa kwarto guys, medyo lumuwag na tong kwarto namin. Tapos ayusin ko na din tong computer ko guys, hindi ko na kasi ito nagagamit dahil yung internet cable niya ay hindi abot sa kabilang kwarto. Kaya papaganahin ko na lang yung computer ko siguro kapag nakakabili na ako ng bagong internet cable. Tsaka yung mga isda nga pala natin na si B1 at si B2, dito ko na nga rin pala nilagay sa kwarto para sa kusina medyo maluwag tignan. Fast forward na nga natin guys, ito magluluto na nga pala ako ng hapunan namin. Dilis nga pala yung ulam natin ngayong gabi, galing daw to sa Pilipinas. Nung pumunta kasi yung lola ko dito kahapon, dinala niya rin to at binigay niya rin sa amin. Eh si Mami Cherry pa naman guys, napakahilig dito sa may dilis, kaya saktong-sakto tong binigay ng lola ko. Eh lalong sumasarap tong dilis guys, lalo na kapag meron kayong bagoong na may suka, no? Sigurado mapapa-extra rice talaga kayo niyan. Para sa mga bata naman, ayan, yung niluto ni Mami Cherry nung isang araw na sinigang, meron pa rin naman, kaya ayan na lang yung inulam nila. At dahil nagustuhan nga ni Mami Cherry tong dilis guys, paborito niya yan. Nakadalawang ulit nga yan ng kanin kanina, naubos namin yung laman ng rice cooker eh. Parang masarap nga din kasabay na itong dilis guys, yung itlog na pula na may kamatis at saka chicharon. Ayos ba yung bagong ilaw natin sa kusina guys? Napakalakas na itong nabili ko at mura ko lang din nabili. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit tayo next video. Diyan mata arigatou gozaimasu. Ngek ngek ngek. Bye bye.